guys, welcome to another vlog na naman po tayo. So, nandito na naman tayo sa bukid. As usual, nakita nyo, nakapangmahaba na naman ako. Kailangan mahaba kasi medyo mainit dito, diba? So, ngayon, araw na to, papakita ko sa inyo paano tayo kumuha ng animal manure. So, dito sa poultry natin, hindi lang ito ang papakinabangan natin. So, dito, lahat papakinabangan natin. So, bago po yan, shout out muna tayo kay Mr. Carlos Jean Gonzalez from Qatar. So, nanonood po siya ng mga vlog natin. At saka sa isa po nating kapwa OFW na si Jerry Panganiban. So, maraming salamat po sa sumusuportan ng video ko. At sa mga nagte-text at nagtatanong regarding sa pag-aalaga ng mga ito. So, as usual naman, nakikita nyo, malaki-laki itong mga, marami-rami itong mga alaga natin ng manok. Yan. So, mula sa pag-ngitlog na papakinabangan natin. Then after 1 to and a half or almost 2 years, papakinabangan natin yung mga manok na yan. Kaya lang, pagdating ng time na yon, ikakal na siya. So, pwede rin natin pakinabangan ng karne. So, ibebenta natin yon, i-replace na naman uli natin ng mga batang manok for another new RTL natin. So, sa araw-araw na ginagawa na yung mga manok na yan, sa pangingitlog nila, then sa pagdudumi nila, papakinabangan pa rin po natin yan. So, ang dumi po ng manok ay nagiging pataba sa mga halaman. So, dito po, may mga tayo dyan. Kukuha tayo ngayon kasi dun sa tabi ng bahay namin, magtatanim po ako ng gulay doon. Talong, okra, kamatis, mga ganyan. Yung bang everyday use magagamit natin. Pag wala kang ulam, buka ka lang sa bakuran, di ba? So, magtatanim tayo ng mga pwede nating ulamin. Kaya kukuha ko dito ng pataba. Yung mga dumi ng manok dito, naka-reserve na kasi to. So, hindi ko naman binenta, pinamigay ko na lang. Kaya yung mga nandyan, kukunin nila yan. So, kukuha lang ako ng konti kasi magtatanim nga ako doon sa tabi ng bahay namin. So, magkabilaan to, papakita ko sa inyo. Actually, yung mga dumi na yan, dry na siya. As in, dry na. Pwede na nating isako yan. Kaya lang, mapapansin nyo, medyo makapal na, hindi ko pa naisako. Dahil nga naka-reserve dun sa kukuha. Kaya pakita nyo marami na yan. So papakita ko sa inyo ngayon. So tara, ikot tayo dun sa kabila. Dun kasi ang daanan sa pagkuha ng dumi ng manok. So dito kasi yung building natin, sagad-sagaran yan. So hanggang dito. Actually ang kulang ko na lang is stock room. So yung building natin is sagad-sagaran po. Para sa 384 na manok. So yan po yan lahat. Yan. So dito tayo ngayon sa kabilang side. Yan, dito po ang daan. Dito. Kami mga agyo pa nga eh. Hindi ko pa nalilinis. Pero sabi nila advantage din daw yan na meron tayong mga agyo dyan. At least yung mga langaw hindi agad-agad nakakapasok. Kasi mahaharangan ng mga agyo na yan. So meron ako ditong another gate. Yan. Dito. Yan. Para madaling kumuha ng dumi, papasok lang kami dyan. So, yan yung mga dumi niya. Yan. Tuyot na po yan. Yan. Kami magtatanim ng gulay. Ayan. Tuyot na. As in, dry na siya. Magandang patabayan. At isang sako, hindi ko alam kung magkano, pero nabebenta rin yan. So, double purpose tayo. Yung itlog, nabebenta. Tapos, yung manok, pwedeng ikal after 2 years. Then, yung mga dumi is mabebenta. Ayan. Dry na dry yung mga dumi niya. Patabang-pataba to. Magandang pataba to sa gulay. Yan. Medyo naipon nga lang. Hindi agad nakuha. Kasi, may kukuha niyan. Pina-reserve na. So, hindi mo na namin kinuha ha. Para ma-dry siya ng mabuti. Tatanim dito. Diyan. Sa after umani ng palay, tatamnan ng gulay. So, diyan ilalagay yan. So, double purpose tayo diyan sa mga animal manure na yan. So, doon naman tayo sa kabilang side.
Pakita ko lang yung kabilang side. Magkabilaan po yung gate na yan. Ito yung pinaka main door kasi natin pagpasok doon sa looban. Panguha ng itlog kapag kapakain. Pero pag kuha ng dumi, kabilaang side po tayo. Hindi kami doon dumadaan. So dito naman po siya. Yan. May another gate din ko. Ayan. So ayan yung mga dumi niya. Nakikita nyo naman. Mga dry na yung mga yan. Magkabilaan side siya kaya marami-rami yan. So sa laki ng bukid na to natatamnan, maraming pataba siya makukuha. Yung kinuhanan namin dito sa kabilang side. So meron pa dito sa kabilang side. So daming pataba niyan. So double purpose tayo sa pag-aalaga nito. Hindi lang karne, itlog ang papakinabangan natin, kundi pati yung mga dumi nila, walang itatapon. So ganun kaganda yung business na to.